Magkaibigan, nanlamig habang naliligo sa Liang Cave sa Sorsogon. Hindi lang dahil presko ang tubig, kundi dahil sa di umano misteryosong nilalang na nagpakita sa kuweba. Sa tuwing namamasyal tayo sa mga ilog, gubat o kuweba, lagi tayong pinaaalalahanan na mag-ingat. Paniniwala kasi ng mga matatanda, ang kalikasan may mga naninirahan na hindi natin kauri. Gaya na lang ng navideohan kamakailan sa kuwebang ito sa bayan ng Gubat, Sorsogon, ang Liang Cave. Sa kuhang ito sa loob ng kuweba, makikita ang isang beshi na umaaura pa pero halos malunod sa takot. Nang sa gitna ng dilim, meron siyang napansin. Pares ng mata na nagliliwanag. Naniniwala ko na may nahunan kaming entity. Gray po yung kulay niya, tapos umiilaw po yung mata. Nilapitan na namin, bigla siyang lumubog. Hanggang ngayon parang palaisipan sa amin. Ang nasa video, si Ergie, hapon ng April 19, nang namasyal sila sa Liang ng kaibigan niyang si Cyrus. First time ko po na pumunta doon. Hinintay namin na mawala ng tao doon sa loob mismo ng cave. Nung wala na pong tao, doon kami nakapag-isip na pumasok. Sobrang dilim sa medyo loob na part. Yun nga lang, mahirap suyurin ang dulo ng Liang Cave. Ang daan kasi patungo roon, napakakipot. At dahil nasolo ng magkaibigan ang yungib ng mga oras na yon, Yung pagkakataon na makapag-picture-picture, mag-video. Nauna kong kuwaan ng video tsaka ng picture yung kasama ko. pero nang si Ergie na raw ang vinidyohan ni Cyrus, bigla raw siyang nanlamig. Hindi dahil sa tubig, kundi sa takot. Pagtalikod ko sa camera, nakita ko na parang umiilaw yung mata. Mata lang yung nakaahon. Nakatingin lang siya sa amin. Nakapirmi lang siya dun sa isang lugar na yon. Napalingon siya sa akin, tapos nagulat din ako. Tapos sabi niya, nakita mo ba yun, yung ulo? Sabi ko, nakita ko rin. Gray po yung kulay niya, tapos umiilaw po yung mata. Nang tangkain nila itong lapitan, Lumubog po siya. Ang una ko pong naisip noon, baka tao na sumisisid. Naghintay kami na may lumabas. Halos mag-iisang oras, pero walang umaahon. Parang shokoy. Hanggang sa pag-uwi namin, di na ako makatulog kasi natatakot po ako talaga. Buong gabi po akong puyat, saka kaisip kung ano ba talaga yung nasa video. mula nang buksan sa publiko ang Liang Cave taong 2016, si Lourdes na raw ang naatasang mga laga rito. Kami na po naglilinis araw-araw, nagbabantay. Ang tubig na dumadaloy sa kuweba, napakalinaw man, nababalot naman daw ng misteryo. Pag August hanggang December, di ba maulan? Kukunti ang tubig niyan. Ang pinaniniwalaan niyang nasa likod nito, ang di umano tagapagbantay ng kuweba. Pag umaga, doon na kami, naglilinis kami. Biglang lingon ko, may nakita ako. Nakatalikod siya, papunta ng kuweba, papasok siya. Tinitigan ko siya ng maayos, nawala. Sabi ko, ay siguro may bantay talaga dito. Tinatanong namin yung mga taga rito na mga ninununo, bakit tinawag nilang Liang? Yung mga nakatira nga dyan, yung pangalan, Liang. Sa tingin ko po talaga si Liang yun. Siguro natutuwa siya sa mga tao na nagbibideo. Gusto niya rin yung magpakita. Siguro pinipili lang yung papakitaan niyan. At may pambihira rin daw itong katangian. Naniniwala po ako na nagbabago ng anyo yung mga elemento. Ngunit wala raw dapat ikatakot sa tagapagbantay dahil may mabuti naman daw itong kalooban. Walang nadidisgrasya. Siguro binabantayan niya kami. Samantala, sina Ergie at Cyrus, binalikan ang kuweba kung saan nila na videohan ang makatindig balahibong video. Bali nakita po namin yung elemento doon sa may bandang dulo po ng kuweba.
Sa pag-asang matukoy kung ano ang nilalang na nakita nila, sinubukan ng aming team na pasukin hanggang dulo ng kuweba. At naglubog pa ng underwater camera. Ngunit wala silang nakita. Ang mga isda lang doon is commonly maliliit lang. So hindi naman yung naglalakihang isda. Malamang sa malamang, hindi po yun isda. Hindi naman po siya edited dahil consistent naman po yung mga pixels niya and nagbe-blend naman po yung mata niya sa mismong video. Ang nakita po natin sa video ay possible is galing sa mga reflective na surface do sa loob ng cave. Dahil malinaw po yung water niya, may external lights po silang gamit. Mostly, galing po siya sa mga bato. Nagliliwanag siya sa mga bato. So, natao siguro may dalawang magkatabing bato. So, nagmumukha siyang mata. Bukas pa rin naman po kami sa kahit anong posibilidad sa kung ano ba talaga yung nahagip ng camera. Basta po ako, naniniwala po ako na may ibang elemento doon sa kuweba. Tayo mga Pilipino, sanay na sa ganyang paniniwala na inuugnay natin ang mga hindi mapaliwanag na mga bagay-bagay sa supernatural. Kung hindi tayo nasasagot ng mga naituro sa atin sa eskwelahan, pumupunta na lang tayo doon sa mga paniniwala dahil nakakapagbigay yun sa atin ng sense of comfort. In-upload ko yung video na yon hindi para takutin yung mga tao, para ibahagi or i-share lang kung ano yung na-experience ko sa Liang Cave. Pero gusto ko ding malaman nila, worth it pa din pumunta sa Liang Cave. Sa bawat silip mo sa dilim, may kapalit na titig. At minsan, lumulubog sila sa paningin pero hindi umaalis. Patuloy na nagmamasid. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.